Welcome back to Sports Desk here on CNN Philippines. Throughout Women's Month this March, CNN Philippines is paying tribute to Filipino women, their achievements and successes in our society. And here on Sports Desk, we're honoring some of the country's top female athletes. Volleyball stars and sisters Gemma Galanza and Mafe Galanza may both represent the country on the international stage this year. Gemma is part of the training pool for the Southeast Asian Games, while Mafe is part of the training pool for the Asian Women's Under-23 Volleyball Championship in Vietnam. Joining me right now is Gemma Galanza. Mafe will join us in a bit. Gemma, good morning. Welcome back to Sports Desk. Blooming. Thank you for being here on the show. Gemma, first of all, unahin, how does it feel to be part? Nung naglabas sila, yung LVPI, naglabas ng list ng pool, grabe yung mga teams, di ba? Sa men's, under-23, sa women's, loaded with talent. Ano yung naramdaman mo nung nakita mo, nung nalaman mo na kasama ako doon? Well, hindi naman po ako nag-expect. Pero, well, nag-try ako kasi gusto ko rin na parang ma-boost yung confidence ko. Siyempre, ayoko rin naman na mag-stick lang ako dun sa team ko sa Creamline. So, parang mas madagdagan pa yung experience ko and Yes. parang yung knowledge ko sa paglalaro. So, nag-try ako and sobrang happy ko na nakasama ako sa pool ng national team. Grabe yung lineup. And you're, you know, if I may say, deserving ka naman na mapasama doon. And it's not your first time to represent the country. Na-represent mo na rin yung bansa natin noon sa Thailand, sa Asian Women's Volleyball Cup. Pero ikaw, yung iba tong SEA Games, even sina Eliza, sina GSA, iba kasi dito gaganapin sa Pilipinas eh. So ano yung gano'ng ka-importante para sa yon na mapasama sa lineup na gagamitin sa SEA Games na dito maglalaro? Siyempre, as a part of national team, sobrang sarap sa pakiramdam. And kung papansin mo, yung buong Pilipinas talaga yung manonood sa'yo. And sinabi ko nga sa'yo kanina na gusto ko na ma-boost pa yung confidence ko. And siyempre, yung knowledge ko sa paglalaro. And siyempre, maging teammates yung mga volleyball stars sa Pilipinas. Sobrang laking Karangalan, no? O yung mapasama doon, yung Yes. masama. As we take a look at the players here, you know, syempre, nandyan sina Chang, sina Yes. Eliza, sina Gia, kompleto, star-studded. May mga players ka ba na excited makasama or maka-team up dito sa national team? Well, kasi halos nakasama ko na po kasi sa AVC po. yeah. So, well, yung talagang na-excite din ako si Kaleimaw. Yeah, actually. Sinabi din ni Gia na si Kaleimaw. Bakit halos lahat kayo yun yung sinasabi na gusto nyo makasama si Kaleimaw? Siyempre, parang nagte-trending siya sa Twitter. So, nakikita ko na siya maglaro. Sobrang, ang laki niya. Tapos, dumidepensa, receive. Alam mo, hindi siya yung usually na mga matatangkad talaga na sobrang aggressive gumalaw. So, na-excite ako makita ko siya and makasama sa loob ng court sa national. Gemma, of course, laking issue for the national women's volleyball team, yung whether officials will prioritize yung height. Diba? Yun yung sinasabi. And 5'7", you're tall for a Filipina. Diba? You're even taller than me, I think. But syempre, pagdating sa international, parang hindi ko yung pinakamatangkad dun sa position mo. Pero ano yung sa tingin mo madadala ng isang Gemma Galanza sa Philippine team kung sakasakali mapapasama ka sa Southeast Asian Games? Well, siguro yung defense ko and yun. And kung mapapansin mo sa maliliit kasi na mga players, so it's more on talagang mas nag-iisip and siguro yun yung mas mabibigay ko sa national team. And syempre, hindi naman din ako, matagal na rin ako sa paglalaro. Syempre, may ma-share naman din ako sa kanila na kaalaman ko sa paglalaro. Actually, nagulat nga din ako nung nalaman ko, someone from Twitter was actually asking na setter ka daw dati. And hindi ko din alam yun. Setter ka ba dati talaga nung nag-start ka sa volleyball? Yes po, nung grade 5 po ako. Setter po ako and isang taon lang po. 1 year lang. Yes. Then, palarong pambansa, nakuha ko po yung best setter. So, yun. Oh, bakit di mo tinuloy yung pagiging setter mo? Kasi tanda ko, nung nag-grade 6 ako, wala kaming spiker. So, ginawa ko ng tatay ko na maging spiker para... kasi meron naman din pong setter, so... Yes. Yun. But do you still practice it? Like during training and ano, do you still... I'm sure kaya mo pa rin yung nagsiset ka once in a while. Opo, kasi hindi naman po talaga nawawala yung lahat talaga ng skills talaga sa pag nagtitraining kami, nagagawa namin. So, yun, nagagawa ko naman po siya sa training.
yung difference. Like, for example, syempre, si Mafe as a setter, nakakatulong ba yun for you na may alam ka sa setting na nakikwento mo sa kapatid mo? Well, kasi ngayon parang hindi ko na masyadong Yung focus yun. focus. Pero sinasabi ko lang sa kanya na as a setter, kailangan ikaw yung nag-iisip sa team mo and mas matapang ka sa kanila. Kasi ikaw talaga yung gagawa sa team mo eh. And ikaw sa'yo aasa yung teammates mo. Kasi, kumbaga, may risk, kung after ba na-receive, may magsiset pa ba kung walang setter? Tama, diba? tama, So, oo. ikaw ang gaagalaw. Kahit rookie ka, alam kong kaya mong gawin yan. Kaya mong maging leader sa kanila. Lalo na syempre, kailangan mo bigay sa mga spikers mo, kailangan mo ibibigay sa middle mo, babasahin mo lahat yun eh. And lalo na ngayon na si Cici and Aya yung spiker niyo. So, Yeah. sobrang sarap bigyan ng set eh, di ba? So, Tutuloy natin mamaya itong conversation na to. Stay where you are. Tatanungin din kita kung sinong favorite setter mo sa UAAP.